Hi guys, this is Top Wave Podcast. I'm Charles D. Guzman, owner and founder of Top Wave. Hi guys, I'm Lamuel Hao, co-owner of Top Wave. And so, ngayon may guest tayo. Sobrang nilook up namin to. Backstory lang ng onte. Since nag-uumpisa kami ng brand namin, isa sa mga nagbigay inspiration sa amin para mas galingan pa and mag-aim high sa business industry. Pakilala natin si Sir. Ito pala ang level of effort na kailangan. As a business owner, Kuya Frank, how important your relationship sa mga tao sa business mo? Like your CFO, your lawyers, investors, or banks. Yan, sobrang halaga niyan. Ano yung mga, gano'n siya ka-importante para sa'yo? Well, all relationships for me, very important talaga siya. Lalo na when it comes to business. So, yeah, very, very important kasi, kumbaga, it depends kung, nakadepende rin sa relationship mo yung possibilities and opportunities eh. Totoo. Right? Kung ano yung mabuo mong relationship sa mundong to, doon nakadepende yung mga ma-unlock mo na experiences, ma-unlock mo na opportunities. So, sabi nga nung tatay ko sa akin, parang lagi niya sinasabi sa akin na mas importanteng, mas i-prioritize mo ang relationships mo kaysa sa pera. Iho, sabi niya sa akin. Sabi niya kasi, isipin mo, halimbawa, mapera ka nga, pero halimbawa nagkasakit ka. Tapos, yung doktor, gusto ka lang perahan kasi di maganda ugali mo or kasi nga mukha ka lang pera. So, wala ka na buong relationships. Pwede niya ubusin nga yung pera mo eh. Pero halimbawa, maayos kang tao. Diba? Pinrioritize mo talaga is relationship with people. Pwede nga hindi ka pa niya singilin eh. Totoo, totoo. Pwede nga wala kang pera, tulungan ka ng doktor dahil may nabuo kang relationship with the doctor. Pwede nga ba magkakaso ka pero since may kaibigan kang abogado o kahit wala kang pera maayos kang kaibigan all these years. Pwede ka niyang tulungan, right? Yeah. So relationships matter for me. Very, very important. More than anything else pag sa businessman o personal life. Relationship. O relationship muna bago pera, bago yan kung ano. Kung vina-value mo talaga yung tao. Saka madadama nila pag about lang sa pera yung galaw mo eh. Right, right. Of course. Pero sa business, di natin maiwasan yun na. Totoo Yung mga naman. tao, yun lang din ang habol, di ba? Pero I just think of it na, yan yung livelihood nila eh. That's what their family, yung source of income ng family nila. So, yeah. maintindihan mo na rin minsan. What's the best financial advice you receive? Financial advice ba yung gumastos ka ng gumastos? I treat that as financial advice kasi pera yung involved, di ba? Pero yun, gumastos ka ng gumastos, yun yung best financial advice na na-receive ko at gusto ko yung sabihin sa inyo na gumastos ka ng gumastos. Mas marami kang matututunan sa paggastos kaysa sa pag-save. Sa hindi daw sa'yo yung pera kung hindi mo siya ginastos. Correct. Pero hindi ko sinasabing be stupid Hindi ko sinasabing spend ng kung ano-ano lang. I'm saying force yourself to think how to spend wisely. Kumbaga, kung may pera ka, pilitin mo yung sarili mo na paano ko gagastusin to in a way na mapapalaki pa niya lalo yung pera ko at yung freedom ko. Instead of just saving it for nothing. Diba? Kasi kung meron kang gustong business na itayo, magsuspend ka. Kasama na din yung skill of saving. Siyempre, kailangan naman, saan galing yung pang-suspend mo kung di ka nag-save enough, right? Pero, kailangan intentional saving siya. Kumbaga, meron kang nilook forward kasi nagagastusin. Hindi mo goal na mag-save just for the sake of saving. You're saving to spend. You know, ang end goal pa rin is to spend. Iba yung matututunan mo talaga pag nag-spend ka na nag-spend Doon ka talaga matututo What advice you will give to your younger self? Kung kakausapin mo si Frank ngayon with the knowledge na, kung kakausapin mo yung batang Frank ngayon with the knowledge na meron ka. 12 years ago, ganyan. 12 years ago, sabihin ko sa kanya... May butal no? Okay, sabihin ko sa kanya, i-prioritize niya yung katawan niya, health. Before anything else, before even starting your day na gumawa ng pera, unahin mo muna yung health mo. No matter what, kahit sabihin niya sa'yo na
Hindi mapapabayaan ko yung negosyo ko, onti yung pera ko. Kahit na, unahin mo yung health mo. Unahin mo yung health mo. Kasi sure yun, gagaling naman siya eh. Yung Akala makina mo muna, lang no? mawawalan ka ng oras. Akala mo lang makakapag foot off the pedal ka sa business mo. Pero hindi. Lalo kang makakapag-perform better. Hindi ko naman sinabing 3 hours ka mag-gym. Hindi ko naman sinabing maging gym rat ka. Yeah. Ibig ko lang sabihin, just enough an hour and a half na before you even start your day, ayusin mo talaga yung katawan mo. Tapos hindi ko sinasabing normal na workout, normal, typical walk, whatever. Hindi athlete type na na training talaga. Iba talaga yung magagawa niya sa brain. Iba talaga eh. Kumbaga performance-wise, sharpness, yung bilis ng pag-iisip mo, iba talaga eh. Kasi, bawa sa business, syempre kailangan mabilis ka mag-isip sa business, correct? Pero iba yung bilis ng isip mo kapag susuntokin ka na sa boxing eh. Totoo. Alam mo, yung puputok yung labi mo tol eh. Pagkaka-black eye ka eh, o pwedeng mabali yung ilong mo. Di ba? Pwedeng ma-knockout ka, ma-comatose ka. Di ba? Ang daming pwedeng mangyari. Ewan ko lang kung hindi ka bumilis dun. Di ba? Sa business, bibilis ka mag-shoot, bilis ka mag-post, bilis ka gumawa ng pera. Pero pag life-threatening situation, iba yung bilis mo eh. Yung adrenaline iba, yung adrenaline mo eh. Ay, pagod ka na. Right. So, I advise na train combat sports. Combat sports or basta anything na pang athlete, kahit basketball, okay din naman eh. You know? Marami ka pa rin. Depende sa tao eh. Basta mag-incorporate ka ng training na mala-athlete sa buhay mo. Sa kailangan consistent mo siyang gano'n. Consistent talaga. Consistent, parang pagligo. Parang treat mo siya as pagligo, kasama na siya sa routine mo. Sa routine mo. Pag nagawa mo yung discipline na ayusin yung sarili mo, yung health mo, yung katawan mo, yung disiplina sa paggawa ng pera is secondary. Alam nyo ba na mas marami ang mayaman kaysa sa may abs? Meaning mas mahirap siyang magawa. Nagawa mo yung dalawa. Career ka. Exactly. So, high quality person ka. You know? Sa pagtingin lang din sa'yo eh, pag maayos yung health mo, biggest organ natin? Skin. Pag maayos health mo, kitang-kita agad sa balat mo. Mag-glow parang ganyan. So, yung katawan mo maayos, hair mo maayos, thinking mo maayos, kahit hindi ka pa nagsasalita, ano tingin sa'yo ng tao? High quality person to. Kasi parang hindi mo napabayaan yung sarili mo. Correct. So, pag health din ang iniisip mo, isipin mo ngayon yung nilalagay mo sa katawan mo. Lahat. Kasi you are what you eat, literally. Kung halimbawa, kumakain ka ng high quality beef, high quality protein, saan gawa yung muscles mo? High quality ka. Kung puro spam, puta, gawa ka sa spam. Di ba? Gets mo ba? Yeah, kung puro delata, o di gawa sa delata yung katawan mo. O di yung utak mo, utak delata rin, di ba? Kumbaga parang kung hindi mo kayang kontrolin yung nilalagay mo sa katawan mo, ano pa yung kaya mong kontrolin? O, isa pa yun, di ba? Napakahalaga nun. Hindi naman sinabing kailangan mahal yung pagkain. Iba kasi iniisip nila, pag healthy, mahal. Paano salad yung gusto mo sa salad stop eh? Di ba? Pero sa totoo lang, ba't sa probinsya, mas mura nga yung nila eh. Mas mura nga yung nakakain nila eh, di ba? Pero healthy naman, nakakapagkarni din naman sila. Isda, manok, di ba? O, di, kaya din dapat yun. Parang ganun ko siya isipin na. Dati kasi hindi ako masyado healthy kumain. Ganun. Ito, last question ko sa'yo kay Frank. Advice mo sa mga business owners na nakapag-start na, ano yung advice mo sa kanila para mas mapalaki pa nila ng grabe yung ginagawa nila? First, build your foundations, right? Kasi pag na-build mo na maayos foundation mo, hindi masasayang yung next years, yung energy na ilalagay mo sa kanya. Kasi posibleng minamadali mo siya, hindi strong yung foundation mo. Tapos hindi kayanin ng foundation mo yung load. So later on, magko-collapse lang din yung business. So I suggest, umpisa pa lang, foundation is key. Aralin mo talaga yung foundation talaga ng business na basics. As much as possible, lahat ng skill, lahat ng part ng business, mahawakan mo muna. Ito. Right? Well, I'm talking about the people na magsisimula from the bottom. Kasi yung iba naman, yung iba, may ibang mga bata na may pera, lumaki ng exposed sa family business. So, iba yung sa kanila. Iba yung payo sa kanila. Iba. We're talking about like majority na
na nagsimula sa wala, zero everything, right? So, yun. Foundation, lahat ng ma-acquire mo na skills na sa tingin mo kailangan sa business, gawin mo lahat. Ako nga pati delivery ginawa ko, pati packing. I mean, lahat pattern making simula sa umpisa na may imagine mong skill na kailangan para sa business na to hanggang sa huli ginawa ko 'yan. Yep. As in lahat. So, kumbaga, pag halimbawa mag-hire ako or magti-train ako ng tao, I know what to say, I know what to look for. Unlike pag halimbawa, hindi ako marunong ng photography, paano ko malalaman na magaling siyang photographer? Totoo. Tapos paano pag halimbawa, hindi ko alam ilang fits yung kaya kong gawin sa isang oras kasi hindi ko siya nagawa. Tapos sasabihin niya sa akin, isa lang kaya kong layout sa isang oras maniwala ka naman, di ba? Mahirap kaya yun, isang layout sa isang oras. Diba? Dahil di mo alam, okay. 5K isang oras. Di ba? Okay. Di ba? Wala na, hindi ka na naka-move sa next level ng business mo kasi isang department pa lang, naloko ka na. Yup. Di ba? Hindi mo na alam kung ano yung dapat gawin sa department na yun. Pero kung alam mo yung 100% effort na binigay mo sa bawat department, alam mo rin yung i-expect mo sa mga tao mo. So, sino sa mga tao na to na hindi nagtitipid ng trabaho? Sino dito yung hindi nagbibigay ng bare minimum? Sino dito yung all out, built talaga siya sa task na to? Ma-identify mo ngayon. Kasi na-touch mo lahat ng part ng business. Now, if they give more than what they're given na task, malalaman mo rin, ma-appreciate mo rin ngayon yung tao mo, di ba? Alam ko yung trabaho niya na exceed pa niya yung expectation. Kasi may in-expect ka na, right? Na-exceed pa niya. O ma-appreciate mo ngayon. Matutuwa din siya kasi, nagigets niya, na nagbigay ako extra effort, matutuwa rin yung tao mo, di ba? Kasi, naintindihan niya. Tapos may malalaman ka din na may ginawa siya na, part pa pala yun doon. Madami pa palang department bukod dun sa kanya ina-expect ko. Correct. Baka magulat ka na lang na, ganun pala siya talaga ginagawa. Right. Mas matututo ka pa. So dun mo siya malalaman na parang, feel ko para dun talaga siya. Right. Sa ginagawa niya. Kasi may puso parang gano'n. Passion. Right. Pati respect din, tataas yung respect sa'yo as a business owner kapag nakita ng mga tao mo na alam mo yung ginagawa mo. Kasi, like for example, sa manufacturing, kahit FaceTime pa lang yan. FaceTime pa lang pinapakita yung sample sa akin. Off yan ng 1/8. Imagine 1/8 of an inch or 1/4 of an inch I can identify through FaceTime. Paano hindi kayo re-respeto ng mga tao mo? Na nakita pa ni sir. Nakita pa ni sir yun. 100% cotton yan. Hindi, may halo yan. Alam ko yan. Right? Diba? So ngayon, yung mga tao mo rin, yung team mo, marirealize nila na ito pala ang level ng standard natin dapat dito sa workplace natin. Kung ano ang sinit niya. Isipin mo, FaceTime video, malalaman niya na off ng 1/8. Galingan nyo naman. Di ba? Na in person nyo na nga chinicheck Di ba? Hindi nyo pa nakita. Di malalaman nila ngayon. Ito pala ang level of effort na kailangan. Now, hindi mo na kailangan i-train isa-isa yung mga tao. O yung growth ng business mo, bibilis, babagal. Bibilis for sure. Kasi ikaw na nag-set ng standard. Yeah. Ng mabilis. Di mo na kailangan i-train. Sila na mismo mag-check sa sarili nila. Ito yung standard nyo. Pinakita na nga niya sa inyo kung paano gawin susunod na sila ngayon. Pag may bagong salta, bagong kosa, sila na mismo magte-train dyan. Malalaman na niya yung standard na itong grupong to. Iba standard namin dito. Ayun, last question na siya. Pero dahil sa dami nating napag-usapan, Kuya Frank, gusto ko lang sabihin sa'yo yung take ko sa podcast natin. More on parang mag-focus ka sa isang bagay and hanggat hindi mo pa siya napapalaki, huwag ka muna lilipat ng linya. Right. Kasi I learned it the hard way also. Kasi before, ang dami namin gusto din gawin. And hanggang sa na-realize ko na parang hanggat hindi pa to sumasabog talaga ng grabe is dito lang kami. Kumbaga dadating talaga sa point na may inip kami. Feel ko din na, yun nga, nasabi mo na yun yung kulang or yun yung maling ginagawa ng mga business owners. Kung hindi sila magpuput ng madaming energy sa iba't ibang bagay, magpuput sila ng energy ng 100% sa isa. Pero pag naburyo na sila, pag naboring na sila, mag-iisip sila ng panibagong sakit sa ulo. Correct. Not knowing na yung attention nila nahati. Right. Kumbaga sa business may cycle tayong tinatawag di ba? So parang nandito ka sa month na ghost month ng taon.
Tapos sa 3 buwan na yun, wala ka talagang kikitain. Ngayon, kung sumuko ka na sa 3 buwan na yun, paano mo makikita yung December? Yung potential pa ng cycle na susunod. Kumbaga sa isang taon talaga, yung buwan na yan, ganyan talaga lagi. Lagi talagang walang kita. Ngayon, kung susuko ka agad or magdadagdag ka na naman ng panibagong sakit ng ulo, walang mangyayari sa'yo. So, sobrang halaga ng focus nun. Yung focus na word sa akin, lalo na sa amin dalawa. Kasi, nung tinatahak namin to, ayun, dami ding mga distraction bilang bata. And then also, ayun, nag-explore din kami. And then, ayun, more on distraction siya. So, para sa akin yung focus, lalo na sa health ngayon, yun din yung pinag-focusan namin. Mag-workout talaga every day. And maging habit namin siya for long period of time. Kasi, the rest of your life. Yun nga eh. The rest of your life, bro. Kasi para sa akin, hindi ako mabibilib sa taong nagbuhat ng pinakamabibigat sa 3 araw eh. Mabibilib ako sa ginawa yung buhat araw-araw sa 3 taon or sa mas matagal pa. Pero dagdag ko lang, no? Kasi di ba we're talking about doing your thing, focusing on it. Yep. Dagdag ko lang na I think maganda rin na you should look deep within yourself. Na i-factor in mo rin kung ano ba talaga yung DNA mo. I always say the word DNA kasi yun yung factor na hindi mo na mababago eh. Ikaw na yun. Ikaw na yun eh. Back to the twins na same household, same ng pagpapalaki, same ng itsura, same everything, pero iba ng ugali, iba ng talent. 'Di ba? So, kung halimbawa sabihin natin pareho kayong magbalerina, hindi nga eh. Yung isa lang yung magaling sa ballerina, yung isa singer eh. Tapos pinipilit nyo sila pareho mag-ballet. Kahit ilang taon mong pilitin yan, o pwede mag-excel yan, pero baka malungkot tong isa later on. Diba? Isa lang masaya. Oo, isa lang masaya. Binigay niya lahat ng buong buhay niya, pero later on in life, parang hindi pala rin yung gusto ko. Sayang lahat. So, look deep within yourself. Umupo ka, mag-isip ka talaga. At i-check mo yung DNA mo. Look back, parents, grandparents, hanggang sa kaya mong i-look back. Ako, tinitrace namin yan, yung family history namin. We trace it really. So, saan magaling yung pamilya mo? Kasi tignan nyo for example, pumunta ka ng isang boxing gym. Punta ka 10 boxing gym dito sa within Manila. Tanungin mo lahat ng coach kung saan sila galing. Ano usually ang sagot? Mindanao. Usually Bisaya. Why do you think so? Sila yung warriors eh. Okay. Sila yung warriors eh. So ngayon, paano mo mababago yung DNA nila? Hindi mababago. Isipin mo hanggang Maynila, sila yung nagpo-prosper pagdating sa ganyang field. World stage, diba? Yeah. So tignan mo kung ano yung lineage mo. Ano ba ginagawa nung family nyo, nung clan nyo. May clan na merchants. May clan na warriors. May clan na food ang expertise. May clan na attorney, lawyers. May clan na doctors. May clan na healers, di ba? Kanya-kanyang ano yan eh. Specialty ng bawat clan yan, di ba? Kung isipin mo. So, i-trace mo kung ano yung specialty ng clan nyo. Uchiha ka ba? Ano ka ba? Di ba? Ano masasabi mo naman, Kuya Frank, dun sa di ba nagbabacktrack ka? Paano kung sa sarili mo, within yourself, kunyari, ako sa part ko, wala sa aming background ng business talaga. Pero gusto kong mapalitan yung parang magbago yung generation, parang mag-start siya sa akin. If you feel it deep within you, tas nag-isip ka talaga na, tas tinignan mo, strengths mo talaga siya, nakikita mo nag-excel ka sa kanya compared to others. Yun. It's a good sign. Baka hindi mo lang na-pinpoint somewhere along the way na meron pala sa inyo. Yes, you know, halimbawa, last time may kausap ako, early 20s, multimillionaire, bro. Kaling mag-business. 2 years pa lang, pucha. Wild yung numbers, bro. 7 digits a month. Kaka-graduate lang. Nakabuild agad siya ng business in 2 years. Ganun agad yung revenue niya. Tapos tinatanong ko siya, so sa family niyo ba may mga negosyante? Sabi niya, wala eh. Sabi ko, sure ka, trace mo. Wala talaga, kahit lolo ko, wala. Sabi ko talaga, ang galing, kakaiba yan ha. Bihira ako makamit ng ganun na pag nag-trace, wala dun sa family niya kung ano siya. Sabi niya, ay hindi yung tatay ko pala.
Sabi ko talaga. Sabi niya, hindi kasi siya lumaki sa father niya. Kaya. So yung father niya, foreigner. Malaman-laman niya, malupit na negosyante pala. So kaya hindi niya naaalala. Pero nung, ina nga, malupit na negosyante nga pala yung tatay niya. Hindi niya na-meet eh. Kaya wala sa instinct niya na maalala. Pero puta di ba, gets mo? Nasa DNA talaga. So i-check mo talaga yung DNA mo. Baka magaling kayo sa accounting, baka magaling kayo sa finance. Kasi tignan mo, pwede mo pa rin naman siya i-convert into a business eh. Let's say ang family nyo, family of healers. O di gamitin mo yung healing knowledge nyo. Magbenta ka gumawa ka ng business na healing center or whatever. Basta related dun sa kung ano mang specialty ng family nyo. Right? You can build a business still. Okay. It makes sense, di ba? Parang farming talaga o fishing ang family nyo. O di ikaw yung magiging tulay na from yung fishing na skill, magawan mo siya ng business. Translate mo lang din. Translate mo lang kung ikaw yung parang feeling mo na ikaw yung may business. pitik ng business dun sa pamilya nyo. Parang pwede mo pa rin siya ma-incorporate. So, okay. Kasi baka naman sabihin ng mga tao, putya, nag-focus na ako 10 years, di pa rin ako naging successful. O baka mali, tinatry mong baguhin DNA mo eh. Oh. May mga ganun eh, na halimbawa, ang DNA talaga niya, thinking job, brain job talaga. Mm-hmm. Pero pinipilit niya mag-labor work. Mm. So buong buhay niya, parang nararamdaman niya, pumapasok lang siya para sa pera, nakakalungkot, nakaka-depressed to. Yung pala, meron naman dyan trabaho na magagamit yung brain niya mas para sa kanya at pareho lang ng sweldo. Hindi mo kasi pinag-isipan eh. Yeah. Diba? So isipin mo ano ba yung, diba? Ang dami-dami kayong trabaho, ang dami-dami pwedeng gawin eh. Isipin mo saan ka sasaya. Diba? Kung gusto mo ng katahimikan, di sa library ka magtrabaho. Diba? Parang ganun. Gusto mo peaceful eh, no? Gusto mo peaceful. Di sa library ka. Gusto mo suntukan lagi. Diba? Pwede ka sa fighting. Diba? Okay. So something like that. Maganda, aralin mo pa rin deep within kung ano talaga ang gusto mo before you focus. Pero itong advice ko na to na yung tungkol sa cup kanina, best advice yun for business owners na. Yeah. Kung hindi ka pa business owner, para sa akin, ang narinig ko na best advice is just do something. Worst thing you can do is not doing anything. That should be the worst thing you can do. Yung wala ka na lang gawin. So, if you're doing something, kahit mali-mali pa yan, it's still better than doing nothing. Huwag mo lang sadyain yung mali, syempre. Ulit-ulit ka pa mali. Sinasadya mo, di ba? Huwag ganun. Yan guys, it's a wrap. This is Tao Fake Podcast. Your host, Lamuel. I'm Charles Guzman. I'm Frank. We out.